Naghain ng diplomatic protest ang China dahil sa pag-atake umano sa kanilang leader ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Pinatawag din ng China ang Philippine Ambassador sa Beijing. Para po sa konteksto ng ating reaction video, pakinggan na panoorin po natin to. Now let's do this. Naghain ng diplomatic protest ang China dahil sa mga pag-atake umano sa kanilang leader ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Ipinatawag din ng China ang Philippine Ambassador sa Beijing. Git naman ni Tariela, hindi panguudyok ang paglalahad kung sino ang bully at tunay na biktima. Tama, na real talk lang sila ni Commodore Tariela di ba? Nakatutok si JP Soriano. Sa speaking engagement na ito ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, makikita sa kanyang presentation ang mga caricature na ito ni Chinese President Xi Jinping. Ang naturang slide, may titulo na Why China Remains to be a Bully. Agad itong sinagot ng Chinese Embassy at sinabing sumusobra na raw si Tariela. You've crossed the line. China has already lodged solemn representation and protest with the Malacanang Palace, the Department of Foreign Affairs, the Philippine Coast Guard, etc. Grabe, cross the line daw yan ha. Partida po yan ha. AI-generated photos pa lang po yan. Di ba po? Pero ganyan na po umiyak itong China. Samantalang po sila, tayo po ay mulat sa pool. Araw-araw po tayong hinaharas sa ating EEZ. Physical po yun ha. Physical. Winawater cannon tayo. Binabangga-bangga po tayo, pati po ang ating mga mangingisda ay talaga pong hinaharas po nila at nasasaktan na rin po ang ating mga mangingisda. Tapos ito lang po, AI-generated photo ng kanilang leader na si Xi Jinping ay umiiyak sila. Paano na lang po pala kung tayo po ay gumaganti sa kanila dyan sa West Philippine Sea? Isipin nyo yan, di ba? Na naglulunsad umano ng malisyosong pag-atake sa leader ng China. Alam mo naman itong mga komunistang bansang to, di ba talagang Diyos po nila yung mga leader po nila na yun. Kahit po mali na, wag mong sasalingin ang kanilang leader. Yun po yun, di ba? Kahit nga po sa North Korea, di ba? Wag na wag mong sasalingin ng inyong leader kasi buong angkan mo ay talaga pong pahihirapan nila kapag sinaling ang kanilang leader. Mga baliw po yung mga yan. Kasunod nito, naghain ng diplomatic protest ang China noong nakaraang linggo. Sinundan ito ngayon ng pagpapatawag ng gobyerno ng China sa Beijing kay Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz. Grabe, no? Pinatawag pa ang ambassador natin, no? For the Philippines and China. Grabe, ganun po sila ka-eager lang dahil po doon sa picture na yon, sa AA picture na yon. Nasaktan po talaga sila. At nagparating ng protesta. Pinadalhan namin ng mensahe si Ambassador Flor Cruz pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Sa diplomatic community, may seryosong implikasyon ang ganitong pagpapatawag. Pero wala pang komento ang Department of Foreign Affairs o DFA na nakakasakop sa ating embahada sa Beijing. Giit naman ni Tariela sa GMA News Online, hindi provocation o pang-uudyo ang anyay transparency efforts para ilahad kung sino ang anyay bully. At Real talk po yan, no? Paglalahad lang po yan na para malaman ng taong bayan at ng buong mundo kung sino talaga ang bully. Wala pong masama dyan. Nagsasabi lang po ng katotohanan itong si Commodore Tariela. ang tunay na biktima, hindi anya sila masisindak ng bansa na patunay lang anya na epektibo ang transparency at mas takot ang China kapag alam ng mundo ang nangyayari. Tama, 'di ba? Real talk po 'yan, 'di ba? Transparency lang po 'yan. At yun nga, takot ang China na malaman ng buong mundo. Actually, kahit nga po hindi na magsalita si Commodore Tariela mulat sa pool po, alam na po ng buong mundo na ang bully talaga dito at gumagawa ng katarantaduhan dyan sa West Philippine Sea ay sila, yung China. Hindi ang Pilipinas nagpo-provoke. Sila nga yung pumapasok sa ating teritoryo Tapos dito lang po sa AI-generated na picture ni Xi Jinping ay manggagalaiti sila. Talaga pong umuusok yung puwet nila dito kay Commodore Tariela. Talaga pong iba talaga pag nasaling ang kanilang leader. Kaysa sa international law. Sa social media na inaalmahan ni Tariela ang pagpapakalat ng China ng maling impormasyon at pag-iiba ng China sa mga nangyayari para palabasing Pilipinas pa ang may kasalanan. Yun ang fake news, 'di ba? Yung ginagawa ng China, yung mga propaganda nila na yon, na tayo daw ang nagpo-provoke, tayo daw nagsisimula ng gulo diyan sa West Philippine Sea, tayo daw yung pumapasok sa kanilang teritoryo. Mali po yun, never po tayong pumasok sa teritoryo nila. Sa EEZ lang po natin tayo, 'di ba? Sila yung nambabangga, sila yung nangwa-water cannon, sila yung nananakit sa ating teritoryo. Paano na nga lang po kung talagang gumaganti tayo sa kanila? Ano pa, gaano pa katindi ang sasabihin ng China sa mga pangyayaring to?
AI-generated photos pa lang yan, nagkakaganyan na sila, di ba? Pero ang pag-alma niya, hindi nagustuhan ng China, kaya naghain sila ng diplomatic protest kamakailan. Mga iyakin kayo, real talk, iyakin kayo mga Chinese. May tila bantari ng China sa ilang individual sa Pilipinas Oh. na tumigil na sa umano'y panguudyok at panglilito sa Grabe, no? A word of advice to relevant individuals in the Philippines. Immediately stop making provocation, stop confusing right and wrong, or they would pay the price for what they did. Nako, pati po tayong mga ordinaryong mamamayan ng Pilipinas, di ba? Tayong mga Pilipino ay binabantaan ng China, di ba? Di ba? Sabi nila, no? Immediately stop making provocations and stop confusing right and wrong. Lahat po ng ating nalalaman at lahat po ng ating binabalita, lahat po tayo ng nalalaman natin mga Pilipino ay galing po mismo yan sa ginagawa ng China. Kung hindi po sila nang hihimasok ng teritoryo ng may teritoryo, kundi sila nang bubuli sa ating EEC, ay hindi po ganito kaigting ang ating pagpalag sa kanila kahit dito sa social media. Pati ba naman tayo pagbabantayan ng mga hunghang na mga tsekwang to? Diba? Anong gagawin nyo? May sarili kaming batas, hindi nyo kami hawak. Huwag nyo kaming pagbabantaan. Lalo kami mga ordinary mga mamamayan. Ha? Wala kayong power sa amin. Huwag nyo kaming manduhan. Yan ang hirap sa inyo. nila'y tama at mali kung ayaw silang pagbayarin sa Grabe, no? Grabe, no? Or they would pay the price for what they did. Never po tayong gumawa ng fake news. Diba? Lahat po tayong mga ordinaryong Pilipino. Lahat po lang nalalaman po natin ay galing talaga yan sa ginagawa ng China dyan sa atin sa EEC. Kung gusto nilang matigil tong mga ganito, kung ayaw nilang sinasaling ang kanilang leader, ay manahimik sila, lumaya sila sa West Philippine Sea, lumaya sila sa ating EEC. Sila ang pinagmulan niyan, sila ang nangaharap sa atin. Huwag tayong matatakot sa mga tsekwang to. kanilang ginawa. Hindi lang sa Beijing, kundi maging dito sa Pilipinas ay itinutulak ng Chinese Embassy ang naratibong may mga pag-atake at fake news na paninira umano sa kanila. We strongly oppose groundless attack and smears. If fake news are spread, if China is defamed, or if hatred is incited, we will not remain patient and silent. Grabe! Grabe sa pagbabanta, no? Samantalang po tayo, di ba, hinaharas-haras po talaga nila, sinasaktan tayo. May naputulang pandaliri sa ating PCG noong araw at sinira yung ating mga rubber boat. Alam nyo po yan, di ba? At hanggang ngayon po, hinaharas po tayo sa ating sariling EEC. Lalo po ngayon, may na-discover po tayong natural gas sa Manampaya. Dumami po, tumbripli po talaga ang dami ng kanilang mga Chinese TCG dyan sa ating EEC, lalo po sa Baho de Masinloc. Tapos ganito tayo pagbantaan ng mga hinayupak na tsekwang to, 'di ba? Nakakatakot, grabe. Tayo pa daw yung nagkakalat ng fake news tong mga hunghang na to, 'di ba? Nako mga kababayan ko, huwag kayong matatakot dahil wala po tayong ginagawang fake news at hindi tayo gumagawa ng anumang kasamaan sa kanila. Sila ang naging dahilan kung bakit merong ganito. Dito pa lang po tayo, no, sa social media lang tayo may kakayanan sa ngayon, di ba, na batikusin sila dahil sila talagang gumagawa ng kabalbalan. Tandaan nyo yan. Bakit kaya sa Amerika hindi nila mapagbantaan, no? Hindi nila masabi yung mga pinagsasabi nilang yan, no? Sa Pilipinas lang sila ganyan dahil alam po nila na mas malakas sila sa atin. Pero pagdating po sa Amerika ay urong ang mga buntot ng mga hinayupak na tsekwang yan. At itong si Commodore Tariela, AI picture pa lang po yan, di ba? Like, ini-explain niya lang, di ba, na kung bakit ganun nga ang ginagawa ng China sa Pilipinas. Di ba? Tapos umiiyak na po sila dahil lang po doon sa AI picture. Wala pong saysay ang kanilang sinasabi at sila po ang nangbabaliktad. Hindi po tayo ang may kasalanan ng lahat ng to. At wag na wag tayong pagbabantaan ng mga tsekwang to, di ba? Pati po tayo mga ordinary mamamayan pagbabantaan. Pati po ang ating gobyerno minamanduhan. Sobra na kayo, China. nila. Sabay sabing hindi sila magiging pasensyoso o mananahimik. So, anong gagawin nyo? Magpapakalat naman kayo ng mga propagandang fake news, di ba? Kayo ang fake news mulat sa pool. Alam ng buong mundo kung anong ginagawa nyo, pero anong binabalita nyo sa China? Di ba? Kabaliktaran. Lagi kayo mabango, laging kayo yung mabait. Pero sa katotohanan, kayo yung gumagawa ng karumal-dumal dyan sa aming EEC. At hindi lang sa Pilipinas, sa buong South China Sea, sa lahat na nakapalibot dyan, na mga kapitbahay nyo. Kaya wala kayong kasundo, real talk yan. Dito nga sa Japan may pa-travel ban pa kayo eh. Kala nyo makaka-apekto kayo sa turismo ng Japan? Tinatawanan lang kayo ng Japan. Hindi kayo kailangan ng Japan. Mas magandang wala kayo dito sa Japan dahil nakakasurvive pa rin ang Japan kahit na wala kayo. Pampagulo lang kayo dito sa Japan. Kaya manahimik kayo dyan sa teritoryo nyo. Manahimik kayo dyan sa inyong bansa. At lalong-lalo na wag na kayong pupunta dyan sa teritoryo ng Pilipinas, dyan sa EEC ng Pilipinas. Dahil kayo ang nanggugulo, kayo ang fake news, tandaan nyo yan.
Kumalma na dyan si Senador Risa Ontiveros, sabay sabing malinaw na ang pahayag ni Tariela at iba pang opisyal ng gobyerno ay paninindigan para sa Tama. national interest ng Pilipinas. Kaya malaking kudos po dito kay Commodore Tariela na may paninindigan siya. Wag na wag ka magsosorry sa mga checkwang niyan, Commodore Tariela. Tama lang yung iyong sinasabi. Manindigan tayo para sa Pilipinas. At kudos din dito kay Senator Hontiveros dahil kumbaga nag-double down siya dito kay Commodore Tariela. At para protektahan ang karapatan ng bansa. Tama. The Chinese embassy is being a bad guest Yes. here dito sa Pilipinas. Dapat mas magpakita sila ng respeto Tama. sa kanilang host country, sa atin. Mhm. Ang pag-atake sa kanila ng Chinese embassy ay paglabag sa Vienna Convention Tama. on Diplomatic Relations. Sumunod Lahat na lang sila ang lumalabag actually, 'di ba? Hindi po ang Pilipinas, 'di ba? Tapos ito pagbabanta talaga yung sinabi nila, 'di ba? Lahat 'di ba? Binantaan ng gobyerno natin, minamanduhan ng gobyerno natin, pinagsosorry si Tariela, tapos pinatawag yung natin sa representative natin sa China, 'di ba? Tapos ngayon pati ordinaryong mamamayan pagbabantaan daw nila, 'di ba? Dahil nagpapakalat daw ng fake news. Saan yung fake news? 'Di ba? Saan? Kayo ang gumagawa ng mga bagay na 'yan, hindi ang mga mamamayang Pilipino, hindi ang gobyerno ng Pilipinas at hindi ang Pilipinas. Kayo 'yun ang gumagawa ng lahat ng kabulastugan diyan. Kung ayaw nyo ng mga gantong senaryo, lumayas kayo sa West Philippine Sea, huwag nyo kaming istorbohin diyan. Iisi namin yan, amin yan. Panalunan yan sa arbitral ruling noong 2016. Huwag kayong epal, mga hunghang kayong tsekwa kayo. na si Ontiveros sa DFA para hilingin na aksyonan ang mga ginagawang ito ng China. Masyado namang pa-victim Tama. ang pag-uugali ng Chinese embassy dito sa Manila. After all, sila po yung umaatake Tama. ng lasers at kung ano-ano pa sa ating mga uniform services. Sila ang nagtataboy sa Tama. ating mga mangingisda sa fishing grounds. Tama, yun po yung main word dun pa-victim sila. 'Di ba? Pero kahit nga international media nasaksihan at naranasan nila yung pangwawater cannon ng China, 'di ba? Last year, yung 2024. Kaya nga kumalat sa buong mundo yun kasi mismong international media nasaktan sa kanilang pangwawater cannon. Alam niyo naman po yan 'di ba? Kaya wala po tayong pinakakalat na fake news ang Pilipinas. Walang pinakakalat na fake news. Sila ang fake news at sila talaga yung nananakit dahil po nandiyan sila sa ating EEC, meron silang balak na sakupin tayo. Dahil nga lalo po ngayon, 'di ba, meron natural gas na na-discover na naman tayo. Kaya talagang eager sila at ganid sila na makuha ang ating EEC. Ng Pilipinas. Sagot sa kanya ng Chinese Embassy, ang embahada ay nagsisilbing tulay para sa pagsusulong ng pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Ganun ba? Bakit yung bago yung inappoint diyan sa sa representative yung Chinese sa Pilipinas sa embassy? Anong sinasabi? 'Di ba? Ganyan din yung sinasabi sa inyo na ang Pilipinas yung gumagawa ng mga kabaliktaran na sinasabi nyo. Samantalang kayo yung gumagawa nun. 'Di ba? Kung talagang naninindigan kayo sa sinasabi nyo, the Chinese embassy serves as a bridge for promoting friendship and cooperation between the two countries. Kung talagang bridge kayo para mag-promote ng friendship sa dalawang bansa na yan ng Pilipinas at ng China, magsilayas kayo dyan sa West Philippine Sea. Wala pa nga ginagawa ang Pilipinas hindi pa nga dumidepensa ng physical ng Pilipinas Dito pa lang sa social media, di ba? Dyan pa lang sa presentation na yun ni Commodore Tariela, yung AI picture pa lang yan nasaktan na kayo dahil ginaganyan kanyo yung inyong leader. Paano pa kaya kung gumaganti pa ang Pilipinas? Ano nang masasabi nyo? Di ba? Napaka-iyakin nyo at pa-victim kayo. Real talk yan. Tama yung sinabi dito ni Senator Hontiveros. Tumanggi nang magkomento ang DFA sa mga pahayag ni Tariela at Ontiveros, pero nauna nang sinabi ng DFA na buo ang suporta nila sa mga elected officials Tama. at government institutions Dapat lang. na ginagawa ang kanilang tungkulin para depensahan ang karapatan ng Pilipinas. So, DFA, kudos na rin sa inyo dahil ganito yung paninindigan nyo rin. Kudos kay Commodore Tariela, kay Senator Hontiveros at sa DFA. Ang tila mas matapang na pahayag ng yung Chinese kumag na yan. Embassy ay nangyari nang pumasok na ang bagong ambassador ng China sa Pilipinas na pareho lang ang naratibong itinutumbas sa isang pagtitipon nitong Martes. If fake news are spread, if China is defamed or if Diba? hatred is Yun yung pinaka nasasaktan sila, yung defamed, no? Defamed. Kumbaga tinanggalan mo ng karangalan, yung kanilang leader. Dahil nga doon sa AI-generated photo na pinakita ni Commodore Tariela. Sa ganun pa lang na defamed na ang kanilang kanilang supreme leader Isipin nyo yan Isipin nyo, samantalang sila yung nananakit sa atin. Di ba? Talagang pag nasaling talaga yung leader nila, ganyan po talaga sila. No? Diyos nila yan, yung leader nila kahit mali na yung ginagawa. Di ba? Manahimik kayo sa bansa nyo para hindi nagaganyan yung leader nyo, mga pabiktim kayong mga
fake news kayo. inside it. We will not remain patient and silent. Grabe. We will push back firmly without any hesitation. Grabe, no? Ang tapang at galit na galit, 'di ba? Lumayas kayo dito sa Pilipinas. Hindi kailangan ng Pilipinas kayo. Kung kayo ay mabubuti, lalo yung mga dati pang Chinese sa Pilipinas, okay lang 'yun. Kasi talagang trusted na sila tested na sila 'di ba? Pero tong mga ganito at yung binabaliktad tayo dahil sa fake news nila at tayo pa daw gumagawa ng provocation at lahat-lahat na diyan sa kanila. Ay nako, hindi namin kayo kailangan. Lumayas kayo sa aming teritoryo at sa Pilipinas. Hindi kayo kailangan ng Pilipinas. Kayo ang nagpapahirap sa mga Pilipino at sa mismong Pilipinas. Ayun lang po, no? Sana nagustuhan nyo ating reaction video. Nanggigil ka rin ba sa ating napanood na video? Kung nagustuhan mo ating reaction video, mag-komento ka dito at syempre mag-like ka na din. Huwag mong kalilimutan mag-subscribe para updated ka sa ating mga susunod pang reaction video. Mag-iingat ka. God bless and peace out. Bye.